Mainit na balita. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Senador Tulfo, nakatikim ng matinding leksyon mula kay Congressman Marcoleta. Tunay na motibo ng senador, nabulgar na. Talagang isa nga itong si Congressman Rodante Marcoleta sa mga mambabatas na paniguradong makabuluhan at punong-puno ng kaalaman kung magbigay ng kanyang opinyon at sentimento. Sa kanilang pinakabagong talakayan ay napag-usapan si Senador Raffy Tulfo at ang kanyang programa na di nakaligtas sa masusing mga mata ni Marcoleta. Pinunto ni Congressman ang posibleng rason kung bakit nga nagkaroon ng ganitong klase ng programa na ayon pa sa kanya ay sumasalamin lamang sa kahinaan ng mga institusyon dito sa bansa na dapat sana ay mga unang takbuhan ng mga mamamayan sa kanilang mga hinaing at ngayon nga'y nilaktawan na dahil sa programa ni Senador Raffy Tulfo. Kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions. Ano? Yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya Opo. at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. Nabanggit din ng mambabatas na tila ba'y hindi na nasusunod ang due process sa ginagawang pamamaraan ng senador dahil nga merong ginagawang pamamahiya sa publiko na ayon pa kay Marcoleta na isang paglabag sa due process ng justice system ng bansa at ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib ayon sa kanya. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential eh. Hindi naman ito ginagawang public eh. Opo. Ganun pala yan. Kinakailangan, no? ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute eh. Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system eh. Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Ay, siyempre, due process of law. Kailangan parehas. Parehas mong nakikita ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya eh. Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kahit hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganon, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa naman yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, at para mapahiya. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So, dapat ganun pala ito tinatrato. Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Dagdag pa niya na hindi daw talaga dapat minamadali ang proseso ng justice system dahil nga ay dumadaan ito sa mabusising proseso upang mabigyan ng tama at pantay na desisyon at maresolbang tuluyan ang problema. Hindi din di umano dapat gamiting panghalili ang programa ni Senador Tulfo sa proseso ng batas dito sa bansa. Kasama din sa mga natalakay ay ang patungkol sa milyones na kita ng senador sa kanyang programa na ayon pa kay Marcoleta ay mayroong ethical at legal issues di umano.
Nabanggit din sa usapan na dapat daw ay usisain ang patungkol sa pagbabayad ng buwis ng senador, dala nga ng milyon-milyong kinikita nito kada buwan sa kanyang vlog. At di umano'y eto nga raw talaga ang isa sa kanyang mga motibo bukod sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. May portion ba o kaya ay may dahilan ba? Kasi kung ginagawa niya ito, may kasama pong programa at may kasamang vlog. Well, kapag ka nagbablog ka, may insentibo kung mas malaki ang kita, mas marami ang views eh. Merong ethical issue yan at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya. Nagpo-programa, napahiya yung ano ba? Merong ano to, may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet, magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Naku, kung sabi ko sa inyo, kung 1 milyon, 2 milyon lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung 1 milyon, 2 milyon lang isang buwan. Di dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganun karami yun. Kasi posible, opo. Kung yung nagtitinda lang ng pandesal sa amin na maliit na bakery, nagbabayad ng income tax eh. Sinasabi mo, kumikita ng ilang milyon? Kung 2 milyon lang ko, maliit po yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan bang usisain ng BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Well, ako naman, naisip ko lang. Sa ngayon, ay isa nga ang senador sa mga nangungunang kandidato sa survey na kasabayan lamang ni Vice President Sara Duterte na talagang pinaboran ng mga mamamayan upang posibleng maging sunod na Pangulo ng bansa, bagay na talagang hati ang opinyon ng iilan. Dahil tila nga ba ay habang tumatagal ay unti-unti nang pinapakita ng senador ang kanyang tunay na kulay.